Sa mga may palabra de honor o isang salita, sa mga may hiya, bawat segundong hindi niya na isa sa uli ang salapi ay isang sandali na hindi siya mapakali. Anumang masarap na pagkain ang bibilhin o anumang bagong sapatos sa susuotin ay dapat tapatan ng pagpapaalala na bago mo unahin niyang luho na yan, abay may kailangan ka munang bayaran. Ang utang ay aninong palagi kang sinusundan. Ang pagkakautang ay ang pagkakaalipin sa taong malaya. Pero para sa mga matitigas ang mukha, kahit may pera na sila, hindi pa rin magbabayad. Hindi pagbabayad ang kanilang unang aatupagin. Sa kanilang isipan, ay hindi naman yan kakailanganin na nagpautang dahil marami namang pera yan. Naririnig niyo yan, mga pinsan ko? Pero ang hindi palaging binabanggit ay depende lahat yan sa paraan ng paniningil. Gaya ng maunawaan ng bida sa ating storya sa araw na ito. Si Bart. Si Bart na para sa kanyang tinayong negosyo ay may isang malaking halagang hiniram. Pero nang dumating na ang oras ng singilan ay hindi alam kung ano ang pagkukunan. Kaya mas naging masakit ang kabayaran. Kung ano po yan, yan na po ang ating malalaman. Kaya simulan na nating pakinggan ang kwentong sinulat po sa Martes na ito ni Diditan Joaquio Marasigan sa Sana Lord. Ito na po ang dulang pinamagatang Bayad Utang. Sasama ka sa amin? At, teka, bitawan niyo ako. Sino ba kayo? Wala ka ng maraming tanong-tanong. Takpan na mata yan. Teka muna! Pati bibig, busalan niyo. Teka, sino ba kayo? Saan niyo ako dadalhin? Mahimik ka. Patay! Tama ka na. Ma, bakit wala pa si Daddy? Oo nga, anak. Dapat narito na yon. Nag-text na siya kanina na parating na. Nakuha na raw niya yung kotse sa talyer. Susunduin niya tayo rito sa simbahan. Baka po na traffic? Sige. Susubukan kong tawagan. Bart, sagutin mo. Bakit ring lang ng ring? Bart, nasan ka na ba? Bakit ring lang ng ring yung phone niya? Dapat, bilis! Tanggalin niyo yung piling at busal. Ako, boss. Charles, ikaw nagpadukot sa akin? Ilang buwan mo na akong pinagtataguan. Kailangan ko pang ipahanap ka sa mga tauhan ko para lang malaman ko kung nasan ka nakatira. Charles, magpapakita naman talaga ako sa iyo eh. Kaya lang, naghahanap pa ako ng pambayad sa utang ko. Naghahanap o nagtatago ka na? Hindi! Hindi! Naghahanap talaga ako ng pambayad. Alam mo nangyari sa resto bar. Nalugi ako. Bumagsak ang negosyo ko. May utang ako sa mga tauhan ko, pati renta sa lupang kinatitirikan ng resto bar. Kung pinasundan mo kung talaga, malalaman mong sarado na yon. Kaya nga eh. Kaya nagtatago ka? Hindi ako nagtatago. Gumagawa ako ng paraan para mabayaran kita. Hindi birong halaga ang pinautang ko sa'yo. Alam ko naman. Matino naman akong kausap eh. Nagipit lang talaga ako, Charles. Matino rin akong kausap. Ayoko lang ng pinagtataguan ako. Bigyan mo ako ng ilang buwan pampalugit. Maghuhulog ako, magbabayad ako, maghahanap ako ng bagong trabaho. Hindi kita tatakbuhan, maniwala ka. Isa pang pagkakataon, Bart. Pagbibigyan kita, pero oras na onsehin mo ako. Buhay na ng pamilya mo ang kapalit. Ma!
Siya na yung dumating! Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Hindi mo kami nasundo! Bart, ano ba? Bumaba ka dyan sa kotse! Ani, Anong nangyari sa'yo? Bakit puro pasayang mukha mo? doon sa loob. Doon tayo mag-usap. Sabihin mo na sa akin dito. Hindi dapat marinig ni Ces ang problema. Natuntun ako ng pinagkakautangan ko. Siya ang gumawa nito sa akin. Diyos ko. Kailangan gumawa ako ng paraan. Nagbanta siya. Ano ba kasi itong pinasok mo? Sinabi ko na kasi sa'yo, huwag kang mag-resign sa trabaho. Pero nagpumilit kang magnegosyo. Sabi mo kaya mo. Sabi mo alam mong ginagawa mo. Pero ngayon ano? Bumagsak ang resto bar pagkatapos palipat-lipat tayo ng bahay kasi pinagtataguan mo si Charles. Kung sino mang Charles yun. Pwede ba? Huwag mo na ako sumbatan. Ginawa ko naman ang lahat para isalba ang negosyo. Paano ngayon? Magtatago na naman tayo? Ha? Lilipat na naman tayo ng bahay? Hanggang kailan tayo makikipagtaguan sa kanila? Hanggang kailan tayo iiwas sa pinagkakautangan mo? Darling, masyadong mainit ang ulo mo. Sino ba yung dinala rito ng mga tauhan mo? Isa sa nagkakautang sa akin. Bakit mo kasi pinautang? Pwede ba, Lorna? Huwag ka nangingialam sa pagpapatakbo ko ng negosyo. Ano bang nangyayari sa'yo, Charles? Ang lagi mong bukang bibig noon. Ako ang swerte sa buhay mo. Ako ang nagdala ng swerte sa negosyo mo. Pero ngayon, alam mo napapansin ko, laging mainit ang ulo mo. Lagi ka nalang nakasinghal sa akin. Lorna, marami akong iniisip ha. Huwag ka nang dumagdag sa problema. Sigurado kayo? Oo, boss. Siya lumustay nung napagbentahan ng auto spare parts. Hindi totoong nasabat ng mga otoridad yung mga imported na gulong na dapat ilalabas ng contact natin sa custom. Nang lintik na yun. Narito pa siya sa Maynila, boss. Hindi pa nakakalayo. Sigurado ka sa pag-iimbestiga mo? Ito ang mga larawan, boss. Narito sa envelope. Nasundan siya ng mga tao natin. Nakita ang buong pangyayari. Nakadetalye sa mga larawan dyan sa envelope. Lintik talaga. Nagkamali siya ng oonsin. Hindi ako ang klase ng tao na basta na lang ito palalampasin. Ani, gumising ka. Bakit? Nakapag-desisyon na ako. Anong ibig mong sabihin? Mag-a-abroad ako. Tatanggapin ko ang alok ni paring Rene. Ano? At paano naman kami ni Ces? Paano yung naniningil sa'yo? Yan nga ang dahilan kaya ako mag-a-abroad. Nagbanta siya, Ani. May mangyayaring masama sa atin pag hindi pa ako nakabayad sa kanya. Bart, 2 milyong piso ang utang mo sa kanya. Alam ko. Kaya nga ako mag-a-abroad ako. Unti-unti ko na siya mababayaran. Hindi na kayo malalagay sa panganib. Hindi ko gusto yung plano mo, Bart. Makinig ka sa akin, Ani. Hindi karaniwang tao si Charles. Isa siyang... Wala akong pakialam. Hindi ka aalis, Bart. Pagtutulungan natin tong dalawa. Tayong dalawang magbabayad ng utang mo. Ayokong umalis ka. Siya ba? Oo! Lorna, ano ibig sabihin ito? Bakit nakatali yung mga kamay ko? May kaso ka sa boss. Problema mo yan. Hindi ko alam kung ano sinasabi niyo! Huwag ka na tumanggi. Halika na! Teka, Lorna, tulungan mo ako! Makikinig sa'yo si Boss, Lorna! Huwag mo naman yung gawin nila to sa akin, Lorna! Alam mo, sa lahat ng ayaw ko, Perer, yung nagsisinungaling sa akin! Boss, talaga naman nasabat ng mga gulong eh. Yung imported na mga gulong, naharang ng mga lokong ayaw tumanggap ng lagay. Kinumpis ka nila, boss! Walang hiya ka! Boss! Nagsasabi ako ng totoo! Kung ganon,
Ano tong mga larawang to, ha? May video pang sinend sa cellphone ko na ako ng kanila. Hindi lang mga litrato, kundi may video pa na nakikipagkuntsaba ka para itakas yung mga imported na gulong. Boss, hindi ako yan. Hindi ikaw, ha? Boss, tama na, boss. Bawa ka. Bawa ka, boss. Alam mo anong ginagawa ko sa mga taong umuonse sa akin? Boss, bawa ka. May pamilya pa ako. Nagka-emergency lang talaga. Kailangan ko silang tulungan. Boss, hindi ko sinasadya. Bawa ka. Malaking pera ang nawala sa akin sa kargamentong yon. Boss, gagawa talaga ako ng paraan. Ibabalik ko yun. Ibabalik ko lahat, boss. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, boss. Sige, nabawa ka naman. Pagkakataon? Itong dapat sa'yo. Sige na. Alam niyo na gagawin dyan. Alisin niyo sa harap kong walang kwentang tao na yan. Itapon niyo siya para hindi na pamarisan ng iba kong tauhan. Opo, boss. Ngayon din. Kung talagang delikado siyang tao, bakit gusto mo pa rin makipagkita sa kanya? Para maniwala siyang hindi ko siya tatakbuhan. Para maniwala siyang magbabayad ako. Tayo, Ani. Bart, ayoko talagang umalis ka. Para to sa inyo, Ani. Ayoko madamay kayo sa problema ko. Gusto ko na makawala sa pagbabanta ni Charles. Bart! Tibayan mo loob mo. Magandang alok na sahod sa akin sa Qatar. Siguradong sa loob ng 3 taon matatapos ko na ang utang ko kay Charles at makakapagsimula na tayo ng panibago. Anong malay natin? Makuha ko pa kayo ni Ses. Doon na tayo sa Qatar magsisimula ng bagong buhay. Pero Bart, natatakot ako. Uuwi ka sa parents mo. Doon magiging ligtas kayo ni Ses. Kailangan ko tong gawin, Ani, para makawala ako sa kamay ni Charles. Para mawala ang pagbabanta niya sa atin. Anong kailangan mo? May usapan kami ni Charles. Bart? Ikaw si Bart? Oo. Ako si Lorna. Ako ang... Papasukin mo na siya. Tuloy. Pasok ka na. Sige na, Lorna. Iwan mo kami. Hindi mo ko ipapakilala? Hindi na kailangan. Mas makabubuting hindi niya alam kung sino ka. Charles, tungkol sa... Mag-a-abroad ka. Yun ang sabi mo sa tawag mo sa akin, hindi ba? O nasan yung mga dokumento mo? Eto, dala kong kontrata. Ang magiging address ko sa Qatar, ang pasaporte ko, ang flight schedule ko. At ang misis mo maghahatid sa akin ng pambayad? Oo, mas mabuti nang si Anya maghatid ng pera kesa padala ko sa money transfer. Nagbilin kang hindi dapat magamit ang pangalan mo sa anumang transaksyon, di ba? Mabuti tinandaan mo ang sinabi ko. Tinandaan ko lahat. Ang pakiusap ko lang, huwag na huwag mong sasaktan ng mag-ina ko. Magbabayad ako, Charles. Huhulugan ko ang halaga ng perang inutang ko sa'yo. Daddy, huwag kang umalis. Kailangan ko tong gawin, anak. Sandali lang naman yung 3 taon eh. Lagi kitang tatawagan. Makikita mo ako at makakausap sa video call. Daddy, hindi na kita mayayakap ng ganito. Sis, kasama mo si Mami. Lahat ng yakap na para sa akin, kay Mami mo muna ibigay, ha? Babawi ako pagbalik ko. Daddy! Bart, mag-iingat ka palagi. Kayo rin, Ani. Lalo na kapag pupunta ka kay Charles, mag-iingat ka. Bart! Sige na. Sis, magpapakabit ka, anak, ha? Daddy! Tawag ka palagi, Bart! Tumawag ka palagi sa amin! Pasensya na kung pinaghintay kita. Misis ka raw ni Bart at... ang mga mata niya, napakaamo. Mapungay at kakakit-akit.
Ikaw si Charles? Oo. Sige, upo muna tayo. Salamat, pero hindi naman ako magtatagal. Inihatid ko lang tong hulog sa utang. Diyos ko, kung makatitig naman ang isang to, parang tumatagos sa buto. Para akong hinuhubaran na hindi ko mawari. Siya ba ang kinakatakutan ng asawa ko? Pero teka, matipuno at gwapo. Hindi mo iisiping dapat ko siyang katakutan. Mag-usap muna tayo. Balitaan mo ako. Anong ibabalita ko sa'yo? Tungkol sa inyo ni Bart. Hindi niya nasabi sa akin na napakaganda pala ng kanyang asawa. Charles. Hindi mo pa sinabi sa akin ang pangalan mo. Annie. Ako si Annie. Bakit parang nakuryente ako sa paghawak niya sa kamay ko? Hayop ka! Akala mo hindi ko nakita ang lagkit ng tingin mo sa babaeng dumating kanina? Interesado ka sa kanya, no? May gusto ka sa babaeng yan! Tumigil ka na, Lorna! Tumigil ka na, sabi! Sinampal mo ako! Sinampal mo ko dahil lang sa babaeng yon? Oo! Dahil nagwawala ka ng walang dahilan. Nagsiselos ka sa isang babaeng may asawa na! Bakit hindi ako magsiselos? Inago mo rin naman ako sa asawa ko, ah! Sinilaw mo ako ng mga regalong mamahalin. Kinumbinsi mo akong iwan ko ang asawa ko. At gagawin mo akong reyna sa mansyong to! At naging reyna ka naman, Lorna. Tinupad ko lang ang sinabi ko. Oo! Pero ngayon, malamig ka na sa akin. Para na lang akong tau-tauhan sa lugar na to. Lorna, maupo ka! Lorna, tumahimik ka! Lorna, huwag ka makialam! Hindi ko muna yung bibig mo. Ayoko! Gusto ko sabihin ang lahat ng laman ng dibdib ko! Mahimik ka na, sabi, Lorna! Charles, bitawan mo yung baril na yan! Wala kang pakialam sa mga desisyong ginagawa ko. Mananatili ka sa mansyong to dahil marami ka nang alam sa sindikato. Pag tinangka mong umalis sa poder ko, alam mo na kung anong pwede kong gawin sa'yo. Charles! Nagkakaintindihan ba tayo? Bakit dito mo pa ako pinapunta? Mahal sa restaurant na to. Gusto kong ma-relax ka kapag kasama mo ako Huwag mo kong sanayin sa ganyang pag-aasikaso. Baka napanapin ko. Ano ka ba naman? Ayos lang. Kaya ko namang ibigay lahat ng gugustuhin mo, Annie. Ang kamay ko. Hindi ako masamang tao. Alisin mo kung ayaw mo. Charles. Ano mo sa tingin ko? Iisa lang tayo ng nararamdaman, Annie. Nagkataon lang siguro na hindi ko nakita kay Bart ang pag-aasikasong ibinibigay mo sa akin ngayon. At higit pa riyan ang kaya kong ibigay sa'yo. Kung papayagan mo lang ako. Daddy, wala pa rin si Mami. Naantok na po ako. Sige na, anak. I-off mo na yung tablet, ha? Tatawag na lang ako bukas. Hihintayin ko na lang ang message ng mami mo. Nakailang tawag na po ako sa cellphone ni Mami. Cannot be reached pa rin po. Ako na ang tatawag sa phone niya, anak. Sige na, may school ka pa bukas. Good night na. Magvi-video call ulit tayo bukas, ha? Sige po, good night, Dad. Ingat ka palagi riyan. Annie. Charles, iba kang magmahal. Ibang init ng iyong katawan. Ay, ikaw rin, Annie. Hindi kita pagsasawaan. Charles. Annie. Ano nangyayari, Annie? Tumadalas ang pag-alis mo sa bahay. Hinahayaan mong parents mo nagbabantay kay Sis. Saan ka nagpupunta? Bakit ka madalas ginagabi ng pag-uwi? Hindi mo sinabi sa akin ganyang kadelikadong taong nilapitan mo noon para mangutang ng
ang puhunan sa resto bar? Ani, hindi ko rin alam. Nakilala ko lang siya sa isang party sa opisina. Nakagaanan ko ng loob. Nangako siyang pwede niya akong pautangin ng puhunan kahit walang collateral. Kaso, nalugi ang negosyo. Please, huwag mo na akong sisihin. Narito na to. Tulungan mo na lang akong ayusin ang problema para maputol na rin ang koneksyon ko kay Charles. Pero ayoko makipagkita sa kanya. Kayong magkausap, bakit hindi mo na lang iutos sa ibang pagbabayad sa kanya? Hindi pwedeng ibang tao ang utusan ko, Ani. Hindi siya papayag. Konting panahon na lang, sweetheart. Bula-bulahin mo. Sakyan mo lang mga hilig niyang puntahan. Kailangan sayawan mo ang gusto niya para hindi siya magalit, para hindi tayo mapahamak. Ani, ano na nangyari? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung mapapahamak ka. Hindi ko gusto lumayo, pero ito lang ang paraan para makawala ako sa talim ng kuko ni Charles. Nasaan si Charles? Hindi ko alam. Hindi mo alam o hindi mo pwedeng sabihin? Lorna, wag mo akong gawing sinungaling. Siya ang boss. Kung saan niya gusto pumunta, wala kaming karapatang magtanong. Pinagtatakpan niyo siya! Alam ko pinagtatakpan niyo siya! Nakipagkita siya sa babaeng yun, no? Alam ko! Nakipagkita siya sa ani na yon! Matulog ka na, Apo. Baka nagka-problema ang mami mo kaya hindi makasagot ng tawag. Sige na, matulog ka na. Ako na lang ang maghihintay sa mami mo. Ayoko po. Hindi ako matutulog hanggat wala si Mami. Maghihintay po ako, Lolo. Charles, kailangan ko nang umuwi. Maghihintay si Sis. Ay, sandali lang. Huwag ka na munang umalis, ha? Charles, tama na. Marami bang pagkakataon? Dito na tayo matulog. Gusto kong makatabi pa kita sa buong magdamag eh. Ani, mahal na kita. Next time, please. Huwag ngayon. Maghihintay ang anak ko. Ani. Please. Kabisado ko si Ces. Hindi siya matutulog hanggat wala ako sa bahay. Ihatid mo na ako kung saan ko pinarada yung kotse namin. Sabihin mo munang mahal mo na rin ako. Tama na. Sabihin mo na. Mahal na rin kita. Kailangan kita, Charles. At kailangan din kita, Ani. Charles. Isa pa, pagbigyan mo na ako bago tayo maghiwalay sa gabing to. Kumusta ka, Ces? Pasensya na ha, nasira ang kotse ng mami mo kagabi eh. Kailangan niyang matulog sa isang hotel. Bakit hindi mo po ako tinawagan, Mami? Magdamag kitang hinintay. Walang signal ang phone sa hotel na tinuluyan ng mami mo eh. Doon ko siya sinundo. Kaya po pala hindi kumokonek yung tawag ko. Sorry, Ces. Sorry, anak, ha? Pero bakit po kayo magkasama? Kasi... Ako kasi ang tinawagan niya para magpahatid dito. Nasa talyer ang kotse niyo, pinapaayos ko na yung sira. Salamat po. You're welcome, Ces. Baka mapadalas ako rito at... Ces, pumasok ka na, anak, ha? Ihahatid ko lang sa kotse niya yung kaibigan ng daddy mo. Charles, please. Ayoko sanang makahalata si Ces na may namamagitan sa atin. Ano ba, Ani? Nagiging mabait lang naman ako sa anak mo. Wala akong intensyong masama. Alam ko. Pero ayoko makahalata siya at magsumbong kay Bart. Ano ang namamagitan sa inyo ng ani na yon? Tapatin mo nga ako! Gusto mo talagang malaman ng totoo, Lorna? Gusto mo talaga? Oo! Aminin mo na! Gustong-gusto mo si Ani! Hindi ka talaga marunong makontento! Pag
Pagkatapos ng lahat ng iniwan ko para sa'yo, ngayon nakakita ka na ng bago? Gusto mo na agad akong palitan? Oo! Oo, Lorna! Dahil sawa na ako sa'yo! Hindi ko na gusto ang amoy mo! Hindi ko na gusto ang katawan mo! Pinagsasawaan na kita! Ayop ka! Sinampal mo ko? Itong tatandaan mo, Lorna. Yun ang una at huling beses mo nasasampalin ako. Dahil hindi ko napapayagang dumapo pang muli ang palad mo sa kahit anong bahagi ng katawan ko! Naintindihan mo? Charles, maawa ka! Naintindihan mo? Bitiwan mo ako! Nasasaktan na ako! Maawa ka, Charles! Ito ang photocopy ng mga dokumento ni Bart. Sinasabi ko na eh, dito niya lahat itinago ang papeles tungkol kay Bart. Hindi mo ko pwedeng basta itapon na lang na parang basahan, Charles. Hindi ako papayag na magpakaligaya kayo ng babaeng yun habang tinatapak-tapakan mo na lang ako. Paring Bart, may problema ba? Kanina ka pa nakatingin sa computer monitor mo eh. Baka mahuli ka ng boss nating Arabo. Ipatawag ka pa niyan sa office, masermonan ka. Nag-aalala kasi ako sa misis ko, pare. Kada magvi-video call ako, wala sa bahay. Sabi ni Ses, palaging nga raw umaalis. At madalas pa raw pag uwi niya galing sa school, wala na. Ay. Oh, teka, baka siya na yung tumatawag sa cellphone mo. Hindi. Ibang number to. Pero galing Pilipinas. Sino kaya to? Hello? Bart, makinig ka sa sasabihin ko. Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako. Pakinggan mo ang sasabihin ko dahil hindi ko na to uulitin pa. Bart, umuwi ka na. Kung ayaw mong tuluyang maagaw sa'yo ni Charles ang asawa mo. Ano? Hello? Hello? Ano sabi mo? Hello? Oh, pare, ano nangyari? Sino yun? Ano ba sabi sa'yo? Hindi to maganda, pare. Bakit niya sinabi yun? Bakit niya sinabi yun tungkol kay Annie? Anong aaminin ko sa'yo, Bart? Wala akong ginagawang masama. Madalas kang wala sa bahay, Annie. Laging si Ses ang nakakausap ko. Ano nangyayari sa inyo ni Charles? May namamagitan ba sa inyo? Nabili ka na rin ba niya? Hindi mo alam ang totoong nangyayari kaya huwag mo akong husgahan. Nagsasakripisyo ako para sa kaligtasan ng ating pamilya. Kung hindi ka nangutang ng napakalaking halaga kay Charles, hindi sana tayo napasok sa gusot. Huwag mong isisi sa akin ang lahat, Annie. Tapatin mo ko. May namamagitan ba sa inyo ni Charles? Alam ko ang ginagawa ko. Yan lang ang masasabi ko sa'yo. Kung hindi ka naniniwala, problema mo na yon. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Anong ginawa mo? Sinong tinawagan mo? Wala! Wala nga sabi! Nakita ka ng tao ko! Hinalungkat mo ang record sa cabinet ko! Sino ang tinawagan mo? Wala! Wala akong aaminin sa'yo! Patayin mo na lang ako! Hindi ka talaga aamin, ha? Ha? Sino ang tinawagan mo, Lorna? Sino? Ano? Uuwi ka sa Pilipinas? Eh, baka hindi ka na babalikin ni boss niyan, pare. 1 taon pa ang dapat mong tapusin sa kontrata. Pare, nangako ako sa boss nating babalik ako. Tatapusin ko ang kontrata ko. Kailangan ko lang matiyak kung anong nangyayari sa pamilya ko. Boss, nasobrahan ng bugbog tong si Lorna. Nawala ng malay. Alam niyo na gagawin niyo. Itapon niyo. Pero buhay ba to, boss? Paano kung kumanta to sa mga pulis? Hindi na magtatagal yan. Itapon niyo na! Saan namin tatapon to, boss? Kahit saan! Basta itapon niyo! Ayoko nang makita pa ang babaeng yan.
Bakit hindi ka bumaba ng kotse? Bakit ba panay ang busina mo? Sumakay ka. Gusto kong mag-usap tayo. Dito na lang tayo sa loob ng mansyon. Ay, kasama mo pala si Ces. Hello po. Sumama ka sa amin, Charles. Mag-usap tayo. Seryoso ka ba? Oo. Bakit sinama mo pa si Ces? Alam mo na kung bakit. Please, gusto ko lang ayusin ang dapat ayusin. Ano to? Bakit binibigay mo sa akin ang napakaraming pera na to? Yan ang mga bayad ni Bart sa utang niya na ayaw mong tanggapin noon. Tanggapin mo na, Charles. Itigil na natin ang namamagitan sa atin. Ano? Hindi. Ngayon pang mahal na kita? Pero hindi ko na kaya. Hindi na kaya ng konsensya ko na patuloy pang lokohin si Bart. Charles, mahal ko pa rin ang asawa ko. At paano naman ako? Sabi mo mahal mo rin ako. Ani. Huwag mo akong hawakan. Nasa labas lang ng kwartong to si Sis. Sinadya kong isama siya para walang mangyari sa atin. Ayoko na, Charles. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng basta na lang kumalas sa akin. Ayoko na, Charles. Hindi ako pinatatahimik ng konsensya ko. Please, itigil na natin to. Pero ako ang mahal mo. Tuwing magsisiping tayo, dama kong mahal na mahal mo ako, honey. Hindi. Hindi yan totoo, Charles. Hindi kita mahal. Natukso lang ako. Pero nasasaktan ako sa tuwing naiisip ko si Bart na nagsasakripisyo sa ibang bansa. Nagtitiis, malayo sa amin para lang makabayad siya ng utang sa'yo. Hindi ako papayag na iwan mo basta-basta. Charles, bitiwan mo ako! Wag! Huwag mo akong sakalin! Nasasaktan ako! Ano ba? Ikaw lang ang babaeng minahuli ko ng ganito. Kung hindi ka magiging akin, hindi rin ako papayag na bumalik ka kay Bart. Charles! Akin ka lang, honey. Sa akin ka lang. Hindi. Namatay ko yata si honey. Hindi. Ako hindi. Mami? Bakit po ang tagal ninyo mag-usap? Mami, ano pong nangyayari? Nag-aaway po ba kayo ni Tito Charles? Para nagsisigawan po kayo. Mami? Ano hindi? Papasok si Sis. Si Mami po. Hayaan na muna natin siyang magpahinga, Sis, no? Pagod sa biyahe ang mami mo. Alam mo, bumili tayo ng pagkain. Halika, sama ka sa akin. Ha? Pero may food na po sa mesa eh. Basta sumama ka sa akin, ha? Halika. Tito Charles, nasasaktan po ako. Yung braso ko po. Halika na. Kailangan lumayo tayo. Hindi nila tayo dapat abutan dito. Mami! Sinong tumatawag sa'yo? Si Lolo po. Sasagutin ko na po. Hello? Ses, anak, si Daddy to. Nakauwi na ako. Humiram ako ng phone sa lolo mo. Daddy! Ibaba mo yan! Baka na cellphone mo. Patay mo na yung tawag na yan. Hoy, ikaw ba yan, Charles? Pero si Daddy! Nakauwi na si Daddy! At hindi na tayo dapat matuntun! Sargento, Colonel, Kapitan, kung ano man ang ranggo mo, sir, pakinggan nyo naman ako. Hindi pwede yung sinabi nyo na baka nasa dead spot ang telepono nila, kaya hindi nagre-ring tuwing tatawagan ko. May nangyari sa mag-ina ko. Tulungan nyo akong hanapin sila, please. Bart, sandali lang. Huwag ka mag-eskandalo rito sa presinto. Hindi sila pwedeng mag-imbestiga basta dahil wala pang 24 oras na nawawala ang mag-ina mo. Posibleng traffic lang daw o may ibang dahilan kaya hindi pa sila nakauwi. Tay, kailangan mahanap ko sila. Hindi maganda ang kutob ko. May ibang kasama si Ces. Kilala ko ang boses. Nasa panganib ang mag-ina ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisigurong ligtas sila.
Sarge, may balita na ba? May nakuha ng impormasyon ng mga tao nyo? Kung nasaan ang iyong mag-ina, wala pa. Pero may nakuhang lead ang isa sa mga pulis namin. Yung plaka ng kotse niyo, huling nakita sa isang hotel. Oo, yung kotse namin. Sa hotel, naroon pa ba ang kotse, Sarge? Wala na. Nakaalis daw ang nag-check-in sa hotel nang hindi nagbabayad. Pero, bakit magpupunta ron si Annie? Mister, nire-review pa ang CCTV ng hotel. Gusto rin nilang makuha ang identity ng lalaki para maipadala nila rito sa amin. Lalaki? Isang lalaki, babae at bata ang nag-check-in sa hotel. Hindi to gagawin ni Annie sa akin. Sa hotel yon. Sarge, sabihin mo sa akin! Anong ginawa mo kay Mami? Ibalik mo na ako sa kanya! Gusto ko kay Mami! Wala na siya, sis! Kaya tumigil ka na sa pag-iyak dyan! Anong wala na? Nasa hotel si Mami! Iniwan natin siya ron! Ibalik mo po ako ron! Balikan natin si Mami! Ayoko sa'yo! Tama na, sis! Kailangan malusutan ko to. Hindi ako makukulong dahil dito. Ikaw ang magiging panangga ko. Maraming beses na ako nakalusot sa batas. Hindi ito ang magiging katapusan ko. Bababa ako! Hindi! Huwag matigas ang ulo mo. Sasama ka sa akin kahit saan ako magpunta. Hindi ako magpapahuli ng buhay. Sir Bart, ito ay crime scene na. Hindi ka na dapat pumasok dyan. Gusto ko makatiyak na hindi si Annie yung natagpuan sa kwarto. Sundan niyo siya! Siguruhin niyo hindi niya gagalawin ng kahit ano sa kwarto. Lalo na yung babaeng natagpuan ng room boy na nakahandusay doon. Yaga! Na! Padaan! Padaanin niyo ako! Hindi kayo pwede pumasok dyan! Gusto ko makita kung sino yung babae! Hindi. Annie. Si Annie nga. Dali natin siya sa ospital! Annie! Sinong gumawa nito sa'yo? Annie! Dadaling kita sa ospital! Sir, ilang oras na siyang patay. Wala na tayong magagawa. Hindi. Hindi niyo alam kung kaya pa siyang niligtas sa ospital. Bitawan niyo ako! Sir! Asawa ko siya! Kailangan malaman ko ang katotohanan. Kailangan masabi niya sa akin kung ano talaga nangyari. At nasan ang anak namin? Nasaan si Ses? Sarge, nakita ko ng CCTV footage. Sigurado ako si Charles yung lalaking nagdadrive ng kotse namin. At si Ses, ang anak kong katabi niya sa passenger seat. Nakatimbre na ang plaka ng kotse sa lahat ng presinto at mobile patrol. Naipadala na rin namin ang larawan ng dalawa sa lahat ng presinto. Wala tayong magagawa ngayon kundi maghintay. Maghintay ng lead at resulta. Hello? Oh, may lead kayo? Sino? Saan? Sarge, may lead. May narinig akong salitang lead. Tungkol ba sa kaso ng misis ko yan? Nahanap na nila si Charles. Nasaan sila? Nasaan? Lorna ang pangalan ng biktima. Natagpuan siya ng ilang construction worker na tinapon sa Talahiban. Boy siya nung matagpuan nila, pero bugbog sarado. Ang nakakapagtaka, mula nung madala siya rito sa ospital, pangalan mo ang paulit-ulit niyang binabanggit. Nung una, inisip namin ikaw ang bumugbog sa kanya, pero pilit siyang sumulat sa papel. Si Charles daw ang bumugbog sa kanya at ikaw ang gusto niyang makausap. Yun ang tinawag sa akin kanina. Lorna, naririnig mo ba kami? Kasama ko na si Bart. Bart... Ikaw ba yung tumawag sa akin nung nasa Qatar ako? Oo. Si Charles, hawak niya ang anak ko. Alam mo ba kung nasan siya? Sabihin mo sa akin. Batangas. Clubhouse. Doon ba dadali ni Charles ang anak ko? Sagutin mo ako. Hindi. Lorna, wag!
Hindi mo pa nasasabi kung saan pa maaaring dalhin ni Charles si Ses. Kailangan mailigtas ko ang anak ko. Lorna, gumising ka! Gumising ka! Bart, natagpuan na ang kotse nyo. Wala sa Batangas. Ha? Nasa isang abandonadong gusali sa Quezon. Quezon? Quezon Province? Paano sila nakarating doon? Pinasundan ko na. Magmamanman sila para masigurong nandun si Charles at ang bata. Puntahan na natin, Sarge. Sasama ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisigurong buhay at ligtas ang anak ko. Gusto ko na umuwi! Salbahe ka! Anong ginawa mo kay Bobby? Tumahimik ka na! Kailangan ka magtago. Hindi nila ako pwedeng mahuli. Charles! Sumuko ka na ng maayos! Palakasin mo yung bata! Hindi. Nasundin din ako. Pumasok sa loob! Bilis! Bitiwan mo ako! Ay! Sayop kong bata ka! Ba't mo ako kinagat? Bumalik ka dito, sis! Sumuko ka na, Charles! Sumuko ka na ng maayos at hindi ka masasaktan! Hindi ako susuko sa inyo! Umalis na kayo! Huwag kayong gumanti ng putok! Baka tamaan ang anak ko! Dito ka lang, Bart! Pupwesto kami kung saan siya madaling mapupuntirya. Huwag kang makialam sa police operation! Kailangan masiguro naming hindi niya hawak ang anak mo! Hindi niyo ako mapapasuko! Hindi ako susuko sa inyo! Nakita na siya ng sniper. Nagtatago siya sa may bintana. Okay, pag may clear shot ka, gawin mo na! Go ahead! Ngayon na! Ses! Ang anak ko! Ses! Ses! Daddy! Daddy! Nakita ko siya tinamaan! Natakot ako! Maraming dugo! Patay na po si Tito Charles! Masama po siya! Ses, Diyos ko, salamat! Ligtas ang anak ko! Ligtas ka na, anak! Narito na ang dati! Narito na ako! Si Mami po! Nasa po si Mami! Anak, wala na siya. Patawarin mo ako. Dahil sa utang ko kay Charles, wala sa atin ang mami mo. Pero mahalaga, ligtas ka na. At hindi ako papayag na pati ikaw mawala rin sa akin, anak. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.